Okay, so currently 30 videos na tayo. Ano mga nagawa natin? Nagawa na tayong PHP. Hindi ko pa nga halos natapos to. Pero siguro ipoproceed ko natin next time. Pero ito halos konti na lang din. Ano pa kasi? Sige, proceed tayo sa event handler. Okay, so yung topic na to, technically mga dre, is typically hindi ko naman na siguro hindi ko naman na kailangan talaga na i-discuss sa inyo furtherly. Pero I was already noticed na malaki pala talaga yung pagkakaiba na nangyayari sa tinatawag natin na event handling sa loob mismo ng React.js platform natin compared dun sa ordinary JavaScript. So, napakalaki ng differences na ginagawa natin. Also, meron din kasi ako mga na-notice last time na may mga gumagawa pa rin pala ng mga common mistakes kapag nagsiset up tayo ng event handler sa loob mismo ng component natin. And usually, although ako, aminado rin naman ako doon. Pero ngayon, I will trying to make it more perfect para at least ma-discuss ko sa inyo ng maayos kung paano nga ba talaga natin ginagawa yung tinatawag natin na event handling. So, most specifically, yung iba kasi sa atin, iba kasi tayo ng ginagawa throughout na gumagawa kasi tayo ng event handling through our React.js component. Pero specifically, ito to be honest, iisa lang din naman siya siguro, kung meron mga iilan, totally na nagkakaroon ng confusion when it comes to the difference of event handling at saka yung binding ng event handling, siguro, i-discuss ko na lang din through the separate video yung tinatawag natin na binding dun mismo sa event handler na ginagawa natin. So, for frequently further ado, ang gagawin lang muna kasi natin ngayon is such kind of a basic event handling lang muna, or mag-create lang muna tayo ng isang specific or pinaka-basic na event handler in both sides. So, pwede natin gawin sa class component, o pwede rin natin siyang gawin sa functional component. So, yun nga kasi bakit natin ginagawa na mag-i-implement tayo ng dalawang klase ng component. So, para malaman natin kung ano yung pinagkaiba ng pagtawag ng function or pagsisetup ng event handling sa loob ng class components, and also kung ano yung pinagkaiba nito dun sa pagtawag natin ng specific na function or event handler, or pagsisetup natin ng event handler sa loob mismo ng functional components natin. Okay, so start tayo. So, ito kung nakikita nyo ngayon dito mismo sa loob ng ating screen, meron na tayo nakasetup na state based dun sa kung ano yung last na topic natin yesterday, which is yung state management nga. So, ngayon, although hindi pa naman pwede na rin naman natin tong gamitin for such kind of an example para sa ating event handling method na gagawin natin ngayon. Isa na rin, kumbaga, ito na rin kasi yung pinakagagamitin natin for overall demonstration. Especially, i-code natin siya on the spot dito mismo sa functional components. So, paano nga ba talaga dapat ginagawa yung specific na event handling sa loob ng functional components? So, ganito ang gagawin muna natin. Kailangan muna natin mag-create ng button. Siguro tanggalin muna natin dito yung asan yung app.js yan. So, naka-hello world tayo Ayan. Tanggalin muna natin yung sample class component natin. For the meantime. Yan. So, andito na tayo. Hello world muna tayo magpo-focus So, sample component. Use effect na tayo. Tanggalin muna natin to. Yan. So, ang gagawin natin ngayon dito mismo sa screen natin is magsiset tayo ng state mismo sa full name through using a on-click event handler. Gagawa tayo ng button. Yun, ganun ang specific na example doon.
So, ang gagawin natin yun, syempre, button yan. Kailangan natin mag-create ng panibagong button. Open and close. Button. Lagay natin click. Ano? Yan. So, currently, meron na tayong button. Ngayon, paano tayo makakapag-setup ng functionality? So, meron kasi tayong different kind of setup kung paano natin ginagawa yung specific na function para dun sa specific na event handler na gagawin natin. So, pwede tayong gumamit ng basic function, tapos pwede rin tayong gumamit ng arrow function. Pero, for the meantime, ang gagawin muna natin yan is more on basic function. Kasi usually, ginagamit kasi ang arrow function for specific kind of binding of an event handler na, kung tutuusin. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng function name na handle click. Sorry, medyo may nag-chat lang sa ano, pero sige, okay. Handle click, then, yan. So, nakapag-create na tayo ng functionality. Ngayon, paano natin matatest kung gumagana ba yung handle click natin sa loob ng component ito? So, simple lang. Try muna natin maglagay ng console log. Console.log. Yan natin, i-click ko na. Tapos, parenthesis ha. Ngayon, paano natin yun i-indicate or i-set up yung itong function na to para mag-work yung button natin? So, dito na ngayon papasok yung mga event handlers natin, which is yung on. Actually, marami siya eh. Pero sa specific na way na gagawin natin ngayon, gagamit muna tayo ng on-click event handler. Yan. So, ang so, yun nga mga dre. So, yung iba kasi na misinterpret yung structure kung meron bang pinagkaiba yung event handling sa loob ng React.js dun sa ordinaryong HTML na structure natin. So, basically, ito, sasabihin ko sa inyo. Malaki na yung pinagkaiba ng implementation ng event handling sa loob mismo ng React.js. Bakit po? Simple lang. Kung doon mismo sa loob ng HTML natin, is pwede tayong magdiretso ng on-click na ganyan. Tapos, nakasetup siya ng string. Well, dito sa React, isang lang malaking pagkakamali yun kung ganito pa rin ang gagawin mo. Bakit? Every time na magsisetup ka ng event handler, especially on-click, kagaya ng gagawin natin, yan. Make sure na dapat kailangan nakaka-camel case na yung tatawagin mong event handler. Especially yan, katulad yan, on-click. So, camel case, yung on is small, more on small letters lang, tapos yung susunod na word is mag-umpisa na sa capitalized letter. Tapos, instead na ipapasa natin siya as string, ang kailangan natin gawin, kailangan natin mag-setup ng sabihin na lang natin ng kailangan natin mag-setup sa on-click natin na imbis na string is kailangan naka-opening close curly braces siya. Tapos, doon natin ilalagay yung function na ginawa natin sa loob mismo ng component na to. So, sample pa lang to mga dre button on-click pa lang to, just only for some kind of a testing lang naman muna. Hindi pa naman siya totally na gagawin muna natin yung set state. Pero sa ngayon, titingnan muna natin kung gagana talaga siya dito sa functional components. Okay. So, try natin i-run yung app. Okay. So, may hindi pa pala ako na-exit na application dito. So, cd tayo. Tapos, sample. cd. Sample. React
project. So, antayin natin. Okay na. So, nakatransfer na tayo sa sample React project natin. Ngayon, ano yung susunod natin na gagawin? Yarn start ulit. Hindi na nawawala yan sa daily method natin ng development. Especially, React yung ginagawa natin eh. Ay, sorry, mali pala. Dapat pala npm start. Sanay kasi ako doon sa isa eh. npm start, yan. npm start. Yan. So, wait natin. Kalimutan ko, wala palang yun yung ginawa ko. Nalilito lang kasi ako kasi yung pinaka-latest project ko kasi ngayon. Yun. So, ayan. So, node versions will going to come up after all. Okay. So, meron na tayong button yun mismo sa component natin or sa browser natin or sa page, kung ano man tawagin natin yan. Technically, page to eh. Okay, so, meron na tayong button sa page natin, which is basically, yun yung ginawa natin dun sa functional components natin. Ngayon, try natin gawin to. Mag-inspect element tayo. Tayo mag-inspect. Sige, right-click na lang natin. Yan. Right-click. Tapos punta tayo ng console. So, wala pa. Empty pa yung console natin. Try natin i-click to. Nakita agad natin yung result. Baka sabihin mo nila mamaya, dinagaya natin. I-ano mo natin ito. I-deduct muna natin siya. Pagilid. Pagilid. So, click me. Ayan. So, i-click me. So, click me. After natin i-click to, may lumalabas. Sige, try natin i-refresh. Kasi nagdodoble siya eh. Okay. So, after natin i-click to, may lumalabas siya na console, sa console na i-click me. And ito yung specific na ginawa natin mismo sa loob ng component natin. So, paano naman, try naman natin ngayon gumawa or mag-setup tayo ng state. Tapos console log natin. Para mas madali natin ma-identify. Yan. Medyo hindi kumbinsido ang iba pagdating dito na gumagana talaga. So, lagi nating tatandaan na pag magsiset tayo ng state, kailangan na natin ng set full name pag sa functional component tayo gumawa. So, Arnolfo. Natividad. Kung ano na lang maisip na pangalan, no? Natividad. Try natin. So, yun. So, refresh natin to. Ayan. Although di naman na siya kailangan refresh, pero kailangan lang muna natin gawin, empty to. Tapos, ang gawin natin, although nagawa na natin yung first part, dito mismo sa statement natin, ang susunod natin na gagawin is magko-console log tayo. Tapos, kunin natin yung full name. Pinaka-value ng full name. Try lang natin. Yan. So, yun. Then, saan ka natin siya i-try? So, click natin. Ayan. So, yun nga lang, medyo nagkaroon tayo ng mintis dito. Bakit? Ang first thing na nangyari doon sa mismong clicking natin, hindi pa tayo nakakapag-setup ng value. Sa loob ng state natin ang full name. Pero, in rather to do that, try nga natin ulitin. Kasi medyo may mga times na nangyayari talaga to when it comes to the state management. Okay, first click wala, second click meron. So, ang parang nag-i-initialize yata, as always, for the meantime, is yung actual na value ng initial state natin. Pero pag once na nag-setup ka na ng second click, doon na lumalabas yung
actual na sinetup natin na value based dun sa kung ano yung nilagay natin sa on-click. Parang hindi ito masyadong makatarungan kung tutuusin. Pero sige, try natin i-implement dito sa kung sa console kasi parang medyo hindi ako kumbinsido talaga eh. Try natin i-implement dito. Tapos lagay tayo ng H1. H1. Tapos full name. Lagi yan. Paka-easy ka lang. Load pa lang natin yan. Tapos ngayon, so nakapag-try tayo ngayon na tanggalin muna natin. Tanggalan natin yung console.log, di ba? So, try muna natin ngayon na ang gawin muna natin, although wala pa naman siyang value, click muna natin tong button. Tingnan natin kung same yung mangyayari katulad nung nangyari kanina sa console. Hindi. So, medyo iba yung reaction time niya pagdating sa console compared dito sa mismong component natin. Bakit? Kapag nag-setup kasi, hindi ko rin kasi gaanong sure kung bakit ganon. Ako wala pa kasi ako nabubuo na na pinaka-conclusion why is it getting be like this. Pero, I think may kinalaman to dun sa sa actual na initial value ng mismong state natin. Ewan ko, siguro ganon. So, yun. Kung napapansin nyo, gumana yung ginawa natin na pag-setup ng event handler using yung function ng handle click. So, ngayon, ito yung kadalasang ginagawang mali ng ibang mga developers, especially pag newbie, pagdating sa event handling. Minsan kasi, di ba, although, di ba, nasanay tayo sa on-click, diretso, yung parang ganito ba ang format? Yan. On-click, tapos equal string, tapos tatawag tayo ng handle click. Tapos sa mangyayari, mag-open and close parenthesis pa rin tayo. So dito sa React, hindi natin kailangan gawin yun. Isa tong malaking mali kapag ginawa mo to sa React. So, on-click, katulad dun sinabi ko kanina, camel case, although uulitin ko na naman ulit. Tapos open and close current parenthesis. Ito tatandaan nyo itong mabuti itong sasabihin ko na to. Tatandaan nyo mabuti itong sasabihin ko na to. So, itong part na to, na once na kapag tatawag tayo ng event, ng function sa mismong event handler natin, laging nyong iiwasan yung paglalagay ng open and close parenthesis. Kapag gagawa tayo ng pag magko-call out tayo ng function, sa loob mismo ng component natin or sa loob mismo ng button natin, especially dito. So, kadalasan na naman kasi halos ng ginagawa. I don't know if it's still necessary pa rin na gamitin yung open and close parenthesis kapag once na magde-declare tayo or magpapass out tayo ng variable from dito mismo sa button, sa call out ng event handler natin, papunta doon mismo sa function. Pero technically, based sa pagkakaalam ko, hindi naman na siya talaga totally kailangan. So, ganon siya nag-work, ganon siya nag-exist, and ganon siya nag-i-implement dito mismo sa loob ng functional component. So, yun yung pinaka main bottom line natin when it comes to the event handling sa loob ng functional components. Ngayon, paano naman kapag sa class component na natin, in-implement to ngayon? So, yun na medyo may iba na ang usapan. So, I hope nasusundan nyo ako. Sana all nagkakaintindihan. Yan. So, pwede pa rin naman natin i-implement yung function through using that one. Pero, magiging iba nga lang ang style ng pagtawag natin sa kanya sa loob ng component natin
na to. So, paano yun? Kunin natin tong function na to para mabilis na tayo. Kasi hindi na natin masyado patatagalin tong video na to. Yan. Okay, function na tayo. Teka lang, bakit ganun hindi gumagana yung function natin? Try muna natin tanggalin to. Na natin yung error. Anong nangyari? Unexpected token, a constructor, method, accessor, for property was expected. Sige, i-arrow function na natin to. Once. Yeah. Handle click. Yan. So, arrow function na lang natin. Oops, may mali pa rin. Bakit? Okay. Gets ko na. Nakasurrender ka na naman siya. Medyo may mali yata ako sa structure ko. Kaya natin. Okay. Gets ka na. Natatandaan ko na. Ano naman pala natin siyang gawin na ganito na lang. Okay, so try natin ulit to ah. Same thing. Same thing happens. So, subukan pa rin natin siyang i-gawin. Tapos, try muna natin sa console log ulit to. Yan. Tapos, click me. Tapos, punta tayo dito sa gawin natin this dot handle click. Tapos, app.js. Ayan na i-comment natin. Open and close. Yan, sample class component. Oh! Meron tayong error. Ano yun? Full name. Define natin. Tingnan natin. Sa class components. Full name. Galing. Okay. Ito. Galing muna natin. Tapos, yan, click me. Ayun, gumana ulit yung he-click me. So, same pa rin yung nangyari. Madre, di ko maiwasan mag-chat dito.
Okay. So, katulad nung ginawa natin kanina, gumana pa rin yung Hey Click Me na console log. So, try natin gawin yung same thing na ginawa natin last time dun sa functional components. Pero this time, in another way naman. So, ang gagawin natin, magsaset tayo ng state from full name. So, this, lagi tayo may this kapag meron nasa class component tayo. That set state. Open and close parentheses, open and close curly braces, tapos full name is equals to, ang equivalent niya, Benjo Santusidad. Wala na, may pangalan na ganyan talaga, wala. Tapos, i-declare natin yun. So, declaration tayo ng state from h1. So, ibang method na yun. So, this dot state dot full name ang i-declare natin. Tapos, saka natin siya itatry ngayon dito sa loob ng component natin. Pag-click natin yan, ayan, lumabas din. So, same method, same thing, same result, pero magkaiba lang ng implementation. Bakit? Dito kasi, hindi na natin kailangan mag-set up ng variable declaration for constant. Hindi na rin natin kasi kailangan dito na mag-set up ng function. Kumbaga, ito na siya nakapix. Depende pa rin naman yun kung tutusin on how you will going to do it in some kind of thing. Pero, nakadepende pa rin sa inyo kung ano talaga yung structure na gagamitin ninyo when it comes to the development of a specific React component or React web application project. So ito, nakikita nyo naman yung diferensya. Meron tayong sinetup na basic function for setting up a new value for a state. Tapos, tinawag natin siya as a function dito. Okay. So, nakalimutan ko pala sabihin kanina na kaya natin iniiwasan na magkaroon ng open and close parenthesis dito. Kasi, we are always avoiding this kind of scenario, natatawagin natin palagi yung function as a function call. Kapag ganito lang naman kasimple, yung implementation na gagawin mo when it comes to the specific component, especially yung function mo is hindi naman kailangan ng gaanong function ng another kind of passing a value. So, hindi mo kailangan mag-function call. Ang kailangan mo lang talaga usually na gawin is i-declare lang yung specific function name na ginagawa natin sa loob mismo ng ating React.js component. So, dito, as you can see, medyo malaki nga naman talaga ang pagkakaiba. Ayan. Mas pinadali lang kasi ito sa functional components. Kasi, ito, basic function lang, set full name, kagaya pa rin ng last implementation natin from our last topic yesterday. Then also, although same thing pa rin naman, yung pagsisetup natin ng event handler, like for example, ito, naka-camel case pa rin, on-click. Tapos, lagi dapat siya nakasetup as nakasetup yung function or method na tatawagin natin mismo sa loob ng open and close curly braces. Same lang din nandito. Ang pinagkaiba nga lang kung tutuusin, dito kasi naka-class component tayo. Ang ginamit natin, gumamit tayo ng keyword na this. Hindi natin talaga may iwasan sa class components na meron tayong this keyword na susundan natin na kung anong gusto nating method na mangyari sa loob mismo ng application natin. So, yun nga. Ganoon na naman halos umiikot yung event handling natin. And apparently, halos ito lang naman din ang magiging return off ng magiging topic natin for the whole time. So, compare lang natin on how we can do with the actual event handling inside to the class component and also to the functional component as well. So, siguro sa next video na natin itatakil about yung tungkol sa pagbabind or yung binding ng mismong event handler natin or yung mismong event handling natin para at least magkaroon kayo ng idea talaga or mas ma-elaborate ko sa inyo ng gusto kung ano yung pinagkaiba nung nagbabind ka ng mismong event handler mo or binabind natin yung mismong event handling natin compare doon sa ordinary thing na ginagawa natin for a specific event handling dito mismo sa video na to. So yun nga na mga dre, maraming salamat and
I hope you learned something about from this video. And yun nga, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Thank you. And good night to all of you, everyone. So, see you to the next episode. Thank you.